Presyong 2.4 million. Saan galing po yung amount na yan? Para sa bagong jeepney. Basura na lang daw eh. Tapos ngayon, yung basura ng ibang bansa, yun yung dadalhin dito para gamitin natin. Have a blessed day mga kampan. Welcome back po sa aking channel, OFW KSA. Senator Rapi Tulfo, harapan. Kinatok ang LTFRB at LTO kung bakit bang bansa pa kumukuha ng mga supplier para sa paggawa ng mga modernization na jeepney imbis talang tangkilikin ang sariling ating magawa mga kabayan. Watch niyo po ang nagaganap na Senate hearing mga kabayan. 2.4 million. Saan galing po yung amount na yan? Para sa bagong jeepney. Basura na lang daw eh. Tapos ngayon, yung basura ng ibang bansa, yun yung dadalhin dito para gamitin natin. Presyong 2.4 million. Saan galing po yung amount na yan? Para sa bagong jeepney. For the record po, wala pong kinalaman ang LTFRB or ng departamento ng DOTR doon sa mga presyo ng mga jeepney. We have about 59 accredited suppliers. It is the cooperative ho ang may kapangyarihan na mamili kung saan nila gustong bumili. Yung pong mga drivers na hindi nakapag-consolidate, so sila hinuhuli ngayon. Samantalang hindi pa klaro yung route rationalization. Bago ng consolidation, yung mga ruta ay tinatakbo na ng ating mga driver. Pagkatapos po ng deadline at wala pa yung tinatawag na LPTFP, baka 2-3 taon pa po, so bumabiyahe pa rin po sila sa present na ruta. So wala po dito yung nawawalang mga sasakyan sa mga ruta dahil pareho pa rin po. Ang sabi nila, may 2 years pa sila para dun sa LPTRP o route rationalization. Pero kami, wala nang extension. Napaka-unfair po. Dito pong hinuhuli kami, killing me softly ito, Mr. Chair eh. Nung umabot po tayo sa April 30 na deadline, masasabi po namin na yung lahat ng totoong interesadong sumama po sa programa, nasa loob na po. Masasabi po namin yun. Dahil kilala po namin, lumalapit po namin sa dalawang grupo po na hindi talaga nag-oppose po talaga sa programa. Masasabi ko marami na po miyembro sa kanila na nag-consolidate na po. 81% ata, no? So merong 19% na ayaw. Anong reason? Yung iba po talagang ayaw na nila kasi ang pagiging operator po, negosyo po yun eh. Sinasabi po sa amin na ayaw na nilang ituloy yung negosyo sa public utility kaya hindi na sila nag-consolidate. Bakit ang tumatakbo ngayon sa ating dito sa ating bansa ay mga modern pero hindi siya yung ating iconic? Sabi nga natin, tayo po ay katuwang ng Estado sa pag-inog ng ating ekonomiya. Pero bakit sa ilalim ng modernization ay pinapatay mismo ng gobyerno ang ating mga lokal na mga manggagawa? Nadyan ang Skipper Motor, nadyan ang Francisco Motor, nadyan ang Sarao, nadyan ang Malagueña. Maraming mga lokal. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Oo nga naman, Yusek Ortega ng DOTR. Although ilang beses na sinabi rito na may freedom of choice itong mga operators kung saan nila bibilhin yung modernized jeep. Ba't nila natin i-require na dito lang nila bibili na hindi sila pwede bumili sa ibang bansa? In this way, nakakatulong sa ating industriya and of course sa ating employment versus papayagan natin sila mag-import from China or any other countries for that matter. Dito lang siguro. Unang-una po, talagang open po tayo sa pagtanggap ng mga local manufacturers. In fact, hinihintay po natin yung mga kaibigan natin sa Sarao, sa Francisco para mag-apply po para eventually po ma-approvean natin pag sila po yung nag-apply. Since nandito pala yung mga taga Sarao at Francisco Motors, kaya niyo ba i-manufacture itong modernized jeep at magkano ho? Ang demands ngayon required is Euro 4 diesel engine. Wala kang makukuha except yung mga nasa gray market, yung Chinese paint. Tayo po, kaya po natin gumawa niyan. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards na mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR, hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So paano mo i-modernize yung jeep kung kukonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus?
Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yon sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernized na mga minibus. Sabi nila merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Sarao doon sa listahan na yun. Wala kami doon, wala kaming certificate of compliance pa. Bakit? Kasi simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay Attorney Guadis, pinatay niya. Saan si Chairman Guadis dito? Ayun, Kung totoo yung sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga modernized jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Mr. Chair, when we assumed this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Sa next hearing, patawag natin yung DNR. Baka ang negosyo ng taga-DNR na yan, yung Euro 4, doon kayo kukuha, surplus. Basura na lang daw O tapos ngayon, yung basura ng ibang bansa, yun yung dadalhin dito para gamitin natin. Public Transport Information and Management Center, 319 million na pinondo from DOTR to LTFRB. Ito po yung na-flag down ng COA noong 2021. Ito na sana yung gagamitin yung pondo para ikalat yung impormasyon sa lahat ng stakeholders. Route Rationalization Program. Binigyan kayo ng 45 million pero hindi rin po nagastos. So parang wala ho kayong intensyon sa LTFRB na ikalat itong mga impormasyon na mahalaga para maintindihan yung mga maapektuhang sektor. Parang ang interest nyo lang ata, tulad na nabanggit na kanina ni Mr. Elmer Francisco, kumonsulta sa mga taga-ibang bansa na wala namang kinalaman sa programa natin sa jeepney modernization. Kukonsultahin yung mga manufacturer ng bus, jeep yung pinag-uusapan at imported pa. Parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin. Malaki pong may tulong to sa ating ekonomiya, suportahan po natin yung local manufacturers natin. Huwag po natin ibigay sa ibang bansa. So I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama? Ganun po dapat. Yeah, I assure po, base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami lumalapit sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, Sino po lumalapit? yung foreigners, sila po yung nag-apply kasi na Kaya nga, di wag nyo entertainin. Kasi simple as that, unahin nyo muna yung local. Apo. Di ba? Sa- Hindi, kaya siguro ni-entertain yung foreign, kasi yung foreign, may dolyar na pang under the table siguro. Ngayon kay Senator Rapi Tulfo, tila nakakahiligan na ng ahensya at ibang mga supplier galing sa ibang bansa. At minsan, mga kabayan, ito ay nauwi sa korupsyon. Kaya naman mga bayan, na-share niyo po ang video na ito. Anong po ang masasabi ninyo sa pagtatanggol ni Senator Rapi Tulfo sa ating maliliit na jeepney driver at sa kanilang mga operator at kahit sa mga supplier na gawang Pilipino na pilit ipinaglalaban ni Senator Rapi Tulfo, mga kababayan? Well, comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito, mga kababayan. Sana po matulungan ng husto ni Senator Rapi Tulfo ang ating mga jeepney drivers at operator na makuha ang kanilang mga serbisyo para sa pagtatag ng modernization na jeepney, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood.